episode number 4. So, 7 a.m. na, mga beshi. So, actually, nagantay kami sa Ruro Terminal ng mga 4 a.m. yan. Pero 7 na nagkaroon ng available na Ruro. Ito na, under na ang barko. And sakto, mayroong rainbow. After ng mahabang biyahe, may nadaanan kaming airport. Hindi ko alam kung anong name ng airport. Basta sign na to na malapit na siya sa Boracay. Andito na tayo sa Boracay. Magbabayad na tayo ng environmental fee. Then mga beshi, sasakay tayo dito papunta sa island mismo. And kung balak niya mag-overnight, may mag-offer dito ng mga hotel or inns na pwede kang mag-overnight. And eto nga ang napili namin, ang Glory Inn. And napakaganda rin beshi ng ambience niya. Tsaka yung mga design niya sa entrance, dun sa may receptionist, may mga surfing board na feel mo talagang nasa beach ka na. And then dito sa entrance, ang gaganda ng mga design and frames, and may mga yung mga nakasabit na mga design sa wall. And ito yung bed, ang cute, may shape pa na parang swan, and meron pang design na mga shells and nets sa wall na sobrang feeling mo mermaid theme. Nakarating pala kami mga beshi dito sa mismong island ng Boracay, mga 5 PM na siya. So may sunset na. So, syempre, lalarga agad tayo para at least ma-enjoy. Wala nang pahinga-pahinga yan kasi 3 days and 2 nights lang. So dapat mas spend talaga at masulit talaga yung pagkagala and mamasyal syempre dito sa Boracay. Pag mga gantong oras na pala, beshi, ang daming ng parausening. Ayan. Bigla kami nakakita ng artista, so maingay ako kaya minute ko na lang yung part na yan. Si Ryan Agoncillo. So sa mga gantong oras mga beshi, mga 6 na yan, dumadami na yung mga tao. And ayan, marami nang open na mga kainan. Ito naman yung Boracay Party Cruise na nagpo-float siya. And paggabi, ganyan yung view niya. Pwede ka dyan mag-party-party. So mga beshi, sa mga oras na to, 7:30 na yan, may mga music na sa mga resto, sa mga kainan. And nag-picture ako dito sa may Club Tropicana. Tapos nag-video na rin. Ang ganda ng pagkakulay red niya. Ay, naku, literal na buhangin ng Boracay. Pinong-pino. Eto na, yung parang night market nila dito sa Boracay, kung saan maraming nagbebenta ng mga souvenirs like mga Boracay t-shirt, mga dress, mga bag na may nakalagay na Boracay, and mga customized na pen, ball pens, ref magnet, mayroon din mga bracelet na gawa sa mga shells, mga necklace, and syempre hindi ko kakalimutan bumili ng mga keychain na souvenir, and then ref magnet na rin. Nga destinasyon, snorkeling area dire sa may Coral Garden. Pero dito sa Coral So eto beshi, day 2 na. Umaga na to mga 5 a.m. May nakausap kami si kuya. In-explain niya dito if mag-a-avail kami ng package nila, may kasama na rin siyang foods, and for family group siya, magkakaroon ng mga activities. Depende sa choices namin. In-explain niya may mga paddle boarding, parasailing, helmet diving, sobrang dami, mga banana boat, island hopping. So in-explain niya sa amin kung ano yung gusto namin.
si kuya na magtutour guide sa amin, siya pa nag-suggest na i-video ako, tsaka tinuro niya kung yung mga ganyan-ganyang na may patak-patak pa paikot-ikot. Siya yung nag-suggest kasi napansin niya na kanina pa ako nag-video ng paulit-ulit, kaya ayan. Eto na, magbabayad na. Syempre sila Ate Raj, thank you sa treat. Magbabayad na para maumpisahan na yung package. And sasakay kami dito sa boat na to for groups. Family groups kami. Ayan, naglalakad kami dito sa napakabang. Maalon-alon din to kapag naabutan siya ng tubig. Itong dinadaanan namin na to. Tapos naalala ko, may binigay silang tinapay na 2 piraso, parang monay siya. Tapos sabi nila babaunin. So naisip ko, okay, baka snacks. Tapos doon namin na-realize na mga kasama namin, na ipapakain pala siya sa fish. So ito yung first destination namin. Cave siya. Nakalimutan ko anong pangalan. Basta sinabi kanina ng tour guide. So, yan. Dito kami bumaba muna. And, pinakita pa nga nila yung pusong bato. Ipapakita ko siya sa picture. Kasi shape siya ng heart. And, ito na nga. Mayroon na namang nakalagay na Boracay Castle na gawa sa sand. Ang ganda ng music. Kaso reggae, baka makapiright pag di ko siya minute. So, pupunta kami sa actually pang third destination kasi yung pangalawa sana ay hindi namin napuntahan dahil sobrang lakas na daw ng alon at parang uulan. So, baka delikado siya if pabalik. Kaya, doon na lang kami sa third destination pupunta. So, itong third destination namin ay ang Riput Picnican. So, meron ditong kainan and meron ding mga kawa-kawa na pwedeng mag-picture. Ayan, may pa-heart-heart pa dyan. And may mga duyan-duyan din kung saan pwede kang mag-video and mag-picture. So, habang nag-aantay kami dyan ng pagkain, bisibisihan muna ako dito sa mga bulaklak ng kawa kasi pinapainit na nila yung tubig dyan para makapagpa-picture. Pwede ka kasing lumubog yan sa loob niya para medyo mainit-init yung tubig. At eto nga mga beshi, trinay ko na yung kawa na may mainit na tubig. Ayan, may apoy-apoy pa sa ilalim at may mga panggatong. Sobrang laki niyan. Kasya ang maraming, as in buong family, if like mga 10 sa loob kung gusto niyo mag-picture. So, nauna muna ako. And may photographer din dyan na 2. Mag-offer sila dyan ng packages na print na siya na picture. Depende kung ilang piraso na picture ang gusto mo. Ipiprint na rin nila and then ipo-forward nila sa email mo yung soft copy. Last na to. Day 3!